Dumaya mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 8, verses 31 to 38, and I read it for you. Then Jesus said to the Jews who had believed in him, "If you continue in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will make you free." They answered him, "We are descendants of Abraham and have never been slaves to anyone. What do you mean by saying you will be made free?" Jesus answered them, "Very truly I tell you, everyone who commits sin is a slave to sin. The slave does not have a permanent place in the household. The Son has a place there forever. So if the Son makes you free, you will be free indeed. I know that you are descendants of Abraham, yet you look for an opportunity to kill me, because there is no place in you for my word. I declare what I have seen in my Father's presence. As for you, you should do what you have heard from the Father." Kalayaan. Ito po ang nais ng ating Panginoong Hesukristo na ating palaging maranasan. Kalayaan saan? Kalayaan mula sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. Ang hatid ng pangaral, maging ang kanyang buhay ng ating Panginoon ay katotohanan. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ang sabi nga sa binasa nating ebanghelyo sa araw na ito, "The truth will set you free." At ang katotohanan ito ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Ito ang nais niyang ipagkaloob sa lahat. Ngunit may mga iilan na ayaw tumanggap rito dahil sila'y nabubuhay sa kasalanan. Ang taong nabubuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kaya ang pangarap ng Panginoong Hesukristo sa ating lahat ay makalaya tayo, makahinga tayo. Hindi ho ba ang sarap sa pakiramdam kapag tayo ay nakakahinga ng maluwag? Kapag tayo hindi nakakahinga ng maluwag, ibig sabihin tayo po ay may pinagdadaan ng pagsisikip, may sumasakal sa atin. Madalas ang sumasakal sa atin ay kasalanan. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa ating binasa, Jesus answered them, "Very truly I tell you, everyone who commits sin is a slave to sin." Kapag tayo ay nagkakasala dahil ating sinusundan ang kasalanan, tayo nagiging alipin nito. The slave does not have a permanent place in the household. The Son has a place there forever. So if the Son makes you free, you will be free indeed. Ang Panginoong Hesukristo, sa kaniyang kagustuhang ipakita sa atin ang kanyang dakilang pagmamahal, tayo ay pinalaya niya mula sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. At yan po ang ating makikita ngayong darating na mahal na araw. Sa pag-aalay niya ng kanyang sarili, tanda ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin, tayo pinapalaya niya mula sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. At tunay nga, tayo po ay malaya na sa pamamagitan niya. Kaya wag po natin bigyan ng pagkakataon ng kasalanan upang tayo'y sakalin muli o kaya na may bilangguin muli mula sa pagkakaalipin dito. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sapagkat pinapalaya niyo po kami mula sa pagkakaalipin namin sa kasalanan. Nawa lagi ka naming piliin sa aming buhay at itatwa kung ano ang mali at masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.